mabura sa isipan at pwedeng sabihin, dati pa yan, yung kabataan pa niya. Kaso 2 buwan lang ho eh. Di ba? February lang ho nangyari mga bossing 2025. Oh. Ako si Cristone Sean Patria from Davao City. Si Pulong, kakilala ko siya through Charlie. Close talaga sila eh. Then every time na mag-invite si Charlie, yun, sinasabi niya to. Ayun nga yung Charlie Tan. No? Every time na mag-invite si Charlie, nando si Pulong. Palagi na bilisan mo kasi pupunta si boss. 8 p.m. to 1 a.m. kasama naman si Charlie. Then umalis siya kasi sinundo niya yung anak niya. Kaya umalis kami sa bahay ni Charlie, lumipat kami ng bar. Oh! So from bahay, papunta doon sa bar na yon. Yung babae, yung isa, 1K lang yung binigay niya. Sabi sa'yo Kaya yung sinasabi kanina ni Mr. X na 51 billion ipinambayad doon sa babae, 1K lang daw ho. O fake news yun, Mr. X, no, yung 51 million. 1K lang daw, sabi po, no, ni Criston. 1K lang yung ibinaya doon sa babae. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Nag-react yung babae na ba't 1K lang. Kasi nairita si Pulong, yung tinawag niya ako, lumabas siya ng isang patalin din. Sinilabol niya ako, sinabihan niya yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Yung Talagang sinigurado nila na nakasarado yung pinto at walang makakapasok, ano? Walang makakakita. Kaso, ang CCTV po, 24 na naka-on. saksak niya parang 4 to 5 times ginawa. Dami! Kita naman, di ba? Ayun, sa sinasabi, saksak. Alam niyo ho, mga kababayan, yung si Batosay. Yung si Batosay, yung napabalita po sa ABS-CBN, sa GMA, no? Yung lalaki na parang durog na durog ho at nanlilisik yung mata, nakaaway yung kaibigan niya. Tapos yung itak, iginanon niya, iniunday niya doon sa kaibigan niya 3 beses. Tapos nung in-interview siya ng kung hindi ako nagkakamali, ABS o GMA, sabi, ay hindi po totoo yun, no? Kumbaga tinakot ko lang po siya, no? Yung itak po, ginawa ko lang parang si Batosay po. Yung ganun, baliktad yung talim. Hindi po nakatutok sa kanya yung talim, baliktad daw. Parang ganyan yung kay Duterte kay Pulong. Doon sa video. Yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Yung saksak niya parang 4 to 5 times ginawa. Sampa, Baliktad yung talim, di ba? stadya, tuntok, na ganun, ulit. Yun, parang wala. Hopeless ka talaga that time. Kaya kahit anong niya, Nakakatakot pala talaga itong mga to, no? pinasalo ko na lang. Sabi niya, i-off na yung CCTV, yun na nawala na. Pina-off daw yung CCTV, mga bossing. Anyway, alisin ko na ho ito, no? Dakuin na natin si Kitty Duterte. Si Kitty Duterte, mga kababayan, siguro ang nag-hope na makalabas ang dating Pangulo doon sa ICC. Ano po? Ito, ayan. Ayan, Duterte! Pati ho si Kitty sumasampa na sa entablado, mga kababayan. Di po ba? Hoping na mapalabas yung kanyang ama na nakakulong ho sa The Hague. No? At di ba, itong Duterte nga ho nila, ang laging sinasabi po doon sa kanilang mga pangangampanya ay ang lagi po nilang sinasabi doon sa kanilang pangangampanya, mga bossing, is bring him home. Kumbaga, ang sinasabi nila doon sa mga nanonood sa kanilang kampanya ay sila ang makakapagpauwi kay dating Pangulong Duterte. Dagdagan mo pa yung sinasabi ni Bungo na wala po siyang tsinelas, malamig po doon sa The Hague. Di ba? Malamig po doon sa The Hague, wala pong tsinelas ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan ngayon natin si Kitty kung ano sinasabi dito sa ano ba tawag nila dyan sa grupo nila? Duterte. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte.
Yun pala yung kanilang pangalan, Duterte. Isa nga! No, naiinip kayo dyan eh. Oh, isa nga dyan, isang bagsak, kasulid! Sulid! Oh, isang kamao dyan sa comment section. Sulid! Yung mga kasulid natin, yung mga original na mga kasulid natin, wala na, hindi na nagsusulid-sulid Duterte kami. Kung kailan ho, sinuportahan natin yung kanilang pagsulid-sulid, sila naman ho ang nawala. Di ba? Oh, Ron Prince, Duterte. Suportahan daw po ang Duterte. Bakit? Ayan. Kapag ka ho, mga kababayan, nakarinig na po yan kay dating Pangulong Duterte, kailangan marinig nila yung mga PI na yun. Yung mga masasamang salita, yung mga mura. Pag nakarinig ho ang mga kasulid, no? Pag nakarinig ang mga kasulid ng PI ang ganyan, sisigawan na ho yan, mabubuhay na ho ang dugo ng mga kasulid. Duterte! Duterte! Sigawan na pong ganyan yan. Mag-PPI ulit. Duterte! Duterte! Kahit wala naman pong narinig na maganda, sigawan po yung mga kasulid. Duterte! Duterte! Basta kailangan magsasalita ng pamura. Si dating Pangulong Duterte, buhay po ang dugo, no? Ng mga yan. Boss Mark, hindi ba pwedeng ipa-deport yang si Bake and Wake kasi di ba US citizen yan siya? O sabi ni Ma'am Gemma Garais. Baka mapag-aralan po ng gobyerno, no? Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. Ako po, hindi pa nag-e-eleksyon. Mahirapan ng mandaya. Alam niyo po, mga kababayan, yan na yung kanilang naratibo. Para pagdating nga naman ng eleksyon at yung kanilang Duterte ay laglag, sasabihin ho agad nila, kaya kami natalo kasi dinaya kami. O, di ba? Ganyan yan. Hindi pa ho nag-uumpisa, may mga palusot na, mga bossing. O, solid daw po yung Duterte para hindi daw po makapandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang nga